Itong PCO, mga kababayan, mukhang seryoso ho sa gagawin talagang pag-iimbestiga. Ha? Pag-iimbestiga sa mga nagpakalat, ha? Mga nagpakalat ng mga fake news, mga edited na picture. Oh. Katulad nito. Biliman nyo to. Teka lang. Katulad dito ni Jason Sa. Tingnan nyo to si Jason Sa, mga kababayan. Jason Sa, makinig ka, ha? Kasi ito si Jason Sa, may ongoing kaso ng cyber libel. Kinasuhan mo ito dahil sa pamimake news, ha? Ito si Jason Sa. Ha? Pamimake news sa administrasyon. Ano ito dati hong kilala, kagalang-galang hong ito, news anchor, broadcaster. Ewan ko, nangyari sa buhay nito. Halatang wala ng karir Kasi kung may karir ito, hindi gagalaw ng ganito ito. Aalagaan niya yung sarili niya, yung pangalan niya. Wala na, parang parang yung tambay na vlogger na. Halatang wala ng karir Kasi nga, ulitin ko, kung meron pang karir to, nararamdaman niya, may karir pa siya sa buhay, sa mundo ng pagbabalita. Hindi niya gagawin yung mga ganito. Siya lang ibig sabihin niya. Parang pariwara na ito. Ano sabi niya? Sa may mga pinakikita niya. May binura pa nga upload to, pero may screenshot na raw Yung meron siyang pinost kahapon na about sa St. Luke's. Parang ini-insist niya na si PBBM nandoon sa St. Luke's. Meron siyang pinakita rito, mga kababayan. Ganyan niyo. May pinakita siyang larawan. Ayan. May pinakita siyang larawan na may press con, tapos may mga bilog. Sabi niya sa caption, "Hay nako, kakasabi ko lang. Galingan ninyo yung pagsasabi ng totoo because the truth will set you free." GMA News, are you part of the equation? Date, story, April 7, 2026, pero lumang litrato na naman. Huli ka, Balbon. Kasi lumalabas daw dito sa mga binilugan ay 2020 ba? Or 2025? Nakalagay dito cabinet meeting April 2024. So ibig sabihin dito sa caption ni Jason Sa, naniniwala siya na peke ito. Peke ang mga nakaraang taon pa, naniniwala siya rito sa picture na to. Pero ayun itong balita. Ayun ganyan to. Makinig ka, Jason Sa. Tingnan niyo nilabas ng GMA7. Fake. Inedit lang yung video, yung picture. Para magmukhang si PBBM, yung inilabas na video, hindi maisip ng taong bayan, maisip, hindi latest, mga nakaraang taon. Ano pa sabi rito? Pati nga ABCBN nadamay inedit din mo nila pakinggan nyo to. Likes at shares na nakukuha ng ganitong mga post sa social media PCO. kung saan inaakusahan ang Malacanang at ang media na gumagamit ng mga lumang larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palabasin nila na malusog at buhay pa ang Pangulo. Ang ilang posts sinasabi na ine-edit umano ang mga litrato para itago o
o kaya naman ay ibahin ang petsa. Habang ang iba naman sinasabi na ginagamitan na ng AI ang mga material para lokohin ang publiko. Sa post ng ABS-CBN News tungkol sa naging pagpupulong sa Malacanang ng Pangulo at ng Uplift Committee, iginiit ng isang netizen na ang litratong ginamit ay kuha pa umano noong March 2024. Sinubukang ipaliwanag sa netizen na imposible ito dahil malinaw na nasa larawan sina Communications Secretary Dave Gomez at Energy Secretary Sharon Garin na noong 2025 lamang napabilang sa gabinete ng Pangulo. Sinuspende na ng PCO ang standard operating procedure nito at hindi na pinablur ang mga screen sa cabinet meeting para patunayan na April 7, 2026 nangyari ang pagpupulong. Pero sa Narinig nyo, no? Kita nyo? Hindi na ako natin mapakita kasi baka i-copyright tayo ng ABS. Kita nyo? Marinig nyo? Marinig nyo? Kita nyo? Pati yung mga ini-edit na. Masabi lang nila sa kanilang mga follower na si PBBM, wala na, patay na. Tapos yung mga ginagamit na video material mga nakaraang taon pa. Ini-edit. Tapos pinagpo-post nila. Kasi ang dami na ng AI ngayon. Ito naman mga follower na naniniwala. Wala na talaga. Mga desperado na. Kasi anong point dito? Para saan to? Di ba? Isipin mo, fake news, fake anong mapapala rito? Wala rin. Parang ano to pero okay to. Sigurado may mga followers silang mabubuhayan din ng utak marirealize din na ano ba itong grupong inaanuhan ko, pinagtatanggol ko. Malamang may mga babaliktaran din dyan Kasi nga kita nyo, ginagawa nilang tanga yung mga follower nila. Ay, talaga naman kabila ng mga paliwanag at mga report tungkol sa mga event na dinadaluhan ng Pangulo ngayong linggo, marami pa rin ang kumbinsido na malubha ang kalagayan at nakaratay umano sa ospital ang Pangulo. Ayon kay Danny Araw na nagtuturo ng journalism sa University of the Philippines, ang tawag dito ay hyper-partisanship. Kapag hyper-partisan, ibig sabihin nito, wala silang masyadong pakialam kung tama ba o mali ang sinasabi nila, basta't ito ay umaayon sa kanilang naratibo. Yung iba sa kanila nababayaran, yung iba naman ay talagang ginagawa lang dahil sa bulag na pagsunod. Dagdag ni Araw, ang mga nagpapakalat ng peking impormasyon, nakahanap na rin ng mga bagong paraan para mas maging mahirap ang pagkontra sa mga maling naratibo. Minsan nangyayari ito gabi, kaya hirap mag-verify kahit yung mga established na mga periodista at news media organization kasi walang masyadong sources of information to immediately confirm or deny anything. Paliwanag ni Araw, inaasahan na ang ganitong klaseng mga strategiya at pag-atake habang papalapit ang 2028 national elections. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na desidido silang tugisin ang mga individual na nagpapakalat ng mali at walang basehang impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, sinimulan na ang pagtitrace ng mga sangkot sa malawakang pagkalat ng maling impormasyon at inaasahan na makukumpleto na nila ang listahan ng mga individual. Ayan seryoso ang PCO. Pati nga yung pinakita natin akot ng babae, parang parang alam ko nasa kanila na i-search na nila. Kaya yung mga nakikihype lang dyan, mga nakikisali, para siraan si Pangulong Bongbong at kampiyan si BP Inday Sara Duterte. Nako, siguraduhin nyo may mapapala kayo Mamaya wala kayong mapala, madidemanda pa kayo. Siguraduhin nyo, huwag nyo guluhin ang buhay ninyo kasi wala kayong mapapala. Wala rin kwenta. Mag-edit yun ng mga picture para mapalabas nyo si Pangulong Bongbong, dinala sa St. Luke, so ganyan. Tapos wala naman kayo mapapala, makakasuhan pa kayo. So, ano nun? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko kasi nga, sabi ko sa inyo, kahit vlogger ako sa kabila, hindi ko gagawin ito Ang mangingibabaw sa akin yung pagiging mature ko mag-isip. Hindi pagiging immature ko. So, para saan itong mga to? Nagpalipad tuloy ito si Ma'am Evangeline Casero. Ma'am Evangeline, ako kaya palipad ka pa. Maraming salamat po Ma'am Evangeline Casero sa palipad pa kulay. Ingat ka lagi. So para saan ito?
Tuloy natin. na nagtulak ng mga pekeng naratibo sa social media. Para sa PCO, kahina-hinala ang timing ng pagsulpot ng mga maling impormasyon at sinabing para sa palasyo, malinaw na layon lamang nito na madistract at guluhin ang Pangulo mula sa pagtugon sa problema ng bansa sa langis. Samantala, sinabi naman ng National Union of Journalists O, ayan ha. Peke eh. Ang dami talagang... Asan pa yung iba? O, tapos ito naman, mga kababayan, si Cathy Binag naman, nag-post. May pinost siya. May pinost siya. Ito, itong Cathy Binag, may pinost siya. Wala namang caption. Pero dito sa caption nung Chinito Tisoy, mga Marites Sandaan, sino yung nasa bus? Bus presidential, presidential bus. Ano pinapaano nito? Pinapaisip ni Cathy Binag sa mga follower niya. Ito si Cathy Binag, fake news mo ito. Hindi ba may markado ito doon sa mga pamilya ho ng biktima ho ng EJK na nagpunta ho nung nakaraan sa The Hague, Netherlands ICC Court. Mayroon nung siya pinakalat na post na yung mga magulang, pamilya, may mga bit-bit daw na branded na bag. Ay, nung nalaman niya fake news, dinalit na. Wala na yung post niya. Hindi man lang humingi na sorry. Hinayaan lang. Dire-diretso lang yung ginawa niyang pagpo-post. Wala na. Patay mali siya na. Nag-sorry ba siya dun sa kanyang, ako, magsasorry ako. Nakapagpaalat ako ng ganun. Bilang respeto sa mga nakapollower sa akin. Kasi nabigyan ko sila ng maling impormasyon. Maging professional ka, di ba? Wala, hindi man lang humingi na sorry. Parang nagpatay mali siya lang. Parang gusto makalimutan lang. May programa pa to sa SMNI. Pati si Jack. May programa rin sa SMNI. Nag-fake news din. Ano ba yung mga... Nakaka-turn off kayo? Ito, meron. Ito. Ito may... Ano ba ito? Kita lang lagi nagkaputiri. Ay, lagi. Kung titignan mo, Security. Presidential security. ito, kung makikita nyo, yung bus, no? Explain natin, Presidential security. Yung bus may nakalagay na presidential security. Saan dito sila pupunta? Tapos ina-assisan ng mga... Hindi natin alam kung kailan kasi video ito eh. Presidential security. Hindi natin alam kung kailan video ito. Presidential security. Sino ang hinahatid nila? In-upload lang kasi ito, hindi to live. In-upload lang tong video. Ngayon, in-upload yung video, ina-assisan ng mga mobile, wala namang wangwang, ilaw lang. Tapos kung manonotice nyo doon sa video, hindi sila nagmamadali. So, hindi emergency ito. Hindi emergency. Hindi alam kung kailan nangyari itong video na ito. Ako sa isip ko lang hindi nakasakay dito sila Pangulong Bongbong. Presidential bus. Ako nakikita ko dito may kinalaman ito doon sa mga sinundong OFW nung mga nakaraan. Mga nakaraan doon sa airport. Tapos dadalhin siguro sa hotel o saan man. Ngayon ina-assista ng mga pulis para magbigay galang, para mapakita na sinusuportahan sila, nire-respect sila. Kasi kung titignan niyo yung andar, hindi naman emergency ito eh. Hindi rin nagwawangwang, umiilaw lang. Presidential security. Yun nga. Presidential security. Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Hindi, FedEx. Tanga, hindi ambulance yung FedEx yan. Hindi emergency ito eh. Dahan-dahan lang yung andar nila eh. Sino kaya kinukonvoy nila? Wala rin tunog na wangwang, umiilaw lang. Ako nakikita ko ito, maaaring nung itong video to, hindi kasi sinabi kung kailan, wala. Kung kailan ko, hindi rin live dito, in-upload lang. Ako nakikita ko rito, may kinalaman to sa mga OFW na nakaraan. Yung mga sinundo, yung mga OFW na naipit doon sa ibang bansa.
Eh kaso, dito sa klase ng mga ganitong pagbibideo nila, pagpapaliwanag, para bang gusto nila i-insist sa tao, si PBBM ito, kung saan dadalhin, delikado na. Meron namang isang, in-screenshot nila, yung pinost naman ni Jason isa, na hinahanap ko ngayon sa nila, na dinilit niya na yata. Wala na ron eh. Ha? Ito naman sa St. Luke's naman. Ha? Oh. Video. Marami raw pulis harap ng St. Luke's. Pero kung manonotice nyo, tignan nyo yung video, ang luma-luma na ng kuha. Tignan nyo yung video, sobrang luma na ng kuha. Halatang hindi ngayon 2026 eh. Pero, ang ini-insist na naman nila dyan, ay si PBBM yung dinala dyan, minomonitor, ang daming pulis. Ano kita? Hindi na nila makuha si PBBM mapababa sa ibang issue kung ano-ano na lang, no? Mga desperado na. Wala na ito mga ito. Aminin nyo na, hindi nyo kaya si Pangulong Bongbong Marcos. Aminin nyo na, hindi nyo kaya itong administrasyong ito. Kung kinaya ng administrasyon ni Duterte ang mga dilawan dati, wala, hindi nyo kaya Marcos. Kung ano-ano ng mga pinapakalat nyo, puro basura na eh. Ha? Puro basura na. Ha? Ang pinapakalat ninyo. Wala na sa Ito naman, sabi naman ni sino yung dating uso? Na ngayon nalaos na? Yung mabenta dati, sino ba ito? Yung kalbo? Si Jonathan Morales. Sabi niya rito sa post niya, parang tanga eh. Alam mo talaga, may power ang puto. Sabi niya, within 24 hours, na hindi nyo mailabas si Bognet, need na mag-outtaking ang new president. Ano feeling mo? May sense ka? Kung makapos, kala mo, iniintindi ni PBBM yung feelings niya eh. Kumusta na, Jonathan Morales? Kumusta yung mga pide-pide-elix ko noon natin niya? Dating na uso ngayon, nalaos na yung istorya mo, boy ah. Wala na yung mga PDF. Wala na yung mga, wala na yung mga documents natin dyan na may mga butas-butas na mga, ano tawag doon? May mga butas-butas ng stapler. Wala naman tayo dyan. Mga butas ng puncher. Wala na ba? Kung need na rin mag-outtaking si Vice President. Ang titindi nitong mga ito. Yun yun, ang dami nilang nabiktima, no? Kawawa nga yung mga follower nitong mga ito. Kawawa yung mga follower nito. Ito matindi, Ito hindi legit, ito hindi fake news, ito hindi AI. Ito matindi, Pakinggan ninyo. Pag nanakaw kasi si Sari. Hala, ngayon ko lang to nakita ba? OMG, panuorin natin. Hoy, Bibi Sara! Lumayas ka na! Wala kang kwentang Vice President! Impeach ka! Gusto ko ma-impeach ka! Gosh, Guys, hindi ko mapipigilan yan. Magnanakaw kasi si Sara. Magnanakaw ka! Ma-impeach ka! Hindi mo ako kwenta! Si Sara po ang magnanakaw, hindi ako. Panawagan! Mga tao bayan, impeach na natin si Sara Duterte! Kayo na! Kita nyo? Hindi na kailangan ng AI. Kailangan mo ba ng AI? Ano? Si
Simple lang, may interview lang, wasak agad. Kayo ang dami nyo mga ini-edit na picture. Sayang lang yung mga edit yun dahil di naman totoo. Okay, ito, realidad. Dapat daw ma-input si BP Inday Sara Duterte dahil magnanakaw daw. Wala nang edit-edit. Oh. Sila yan! Oh. Oh. Pero bakit nga ba gusto ng taong bayan na ma-impeach si Sara? Kailan ba nangyari to? Kanina o kahapon? Diyan ho sa may ano yung lugar diyan sa may EDSA People Power Monument diyan sa may White Plains. Oh. Doon nangyari yan eh. Sana ba itong So yun po mga kababayan, putik ewan ko rito sa mga ito. Kung ano-ano mga pinaggagawa. Hindi mo maintindihan ba't kinakailangan nila pang gawin yung kahit hindi naman talaga ganun. Tapos marirealize din ang kanilang mga taga-subaybay na fake news. Pero meron naman din daw kahit na fake news na tinatanggap na kasi yun ang naratibo nila eh. Yun ang gusto nila mangyari eh. So parang lumalabas eh, nakakasira ng utak to mga didisit na to, no? Pero magsaya kayo. Kasi yung mga pinapakarit yung mamamatay na si PBBM, merong stage 4 cancer, mga fake news. Pero yung haharapin ng anak ng amo nyo na si Digong na si BP Inday Sara Duterte, yung gagawin niyang paghaharap sa impeachment ay hindi fake news. Kasi mga kababayan, pag ito talaga si BP Inday Sara Duterte, na impeachment trial, na patunayan nagkaroon ng pandarambong sa DepEd at OBP at sa iba't iba pang mga issue. Pag ito na impeach trial, na patunayan, hindi na ho kasi makakatakbo to kahit anong klaseng posisyon sa gobyerno sa 2028 for life hanggang sa tumanda na siya. Isipin mo na lang, si Digong nakulong na. Si BP Inday Sara Duterte mai-impeach. Hindi na makakatakbo kahit anong posisyon. Wala na. Baksak na kayo. Ayun nga lang si Digong makulong sa ICC, doon pa lang talo na kayo eh. Di ba? Baka nakakalimutan ninyo. Ang pinaka-pinagtatanggol nyo rito, sinusuportahan nyo, si Digong. Yung si BP Inday Sara Duterte, buntot na lang yan. Kaya nyo ginugusto yan dahil anak ni Digong. Pero talagang sinusuportahan nyo rito, talagang number 1 talagang pinagtatanggol nyo rito, si Digong, nawala na, nasa ICC na. Doon pa lang talo na kayo eh. Wala na. Tanggapin nyo na, hindi nyo kaya Marcos. Si Pangulong Bongbong, anak ni Ferdinand Marcos Sr. yan. Isa sa pinakamagaling naging presidente sa buong mundo. Hindi nyo kaya utak. Nagkukunya-kunyari lang na parang ismail lang yan. Pero putik, tingnan mo kung paano gumalaw. Hinahalimo kayo, kinakain kayo ng buhay. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog ha. Maraming salamat, happy weekends, happy Friday po. God bless atin lahat. Bye-bye po. Wala kang kawala, kayo ay maganda. Galit sa masama, ang sa inyo bebenga. Wala kang kawala, kayo ay maganda. Galit sa masama, ang sa inyo bebenga.